patuloy tayo lumapit sa Kanya, gawin natin ang Kanyang presensya, at mawin tayo ng buong puso sa Panginoon.
Salamat sa Panginoon na habol ng ating di na asahan din talaga. Din tayo ng Panginoon, tayo ay bigyan niya na magandang reaction at naibalik natin sa biyaya na, no? At nagkapaskaan live. So anyway, salamat sa Panginoon, sa siya, at natapos po natin yung last Sunday's passive sermon message. This is part 2. Natapos po tayo din sa verses 10 to 11. Dalawang verses lang po yun, no? Tapos each verse ay talagang dami pong makikita natin katotohanan patungkol sa Panginoon Yesu Cristo. Review na ako nito eh. Anyway, pagdaanan natin. And the purpose of this suffering is divine design. Christ's suffering wasn't accidental. It was intentional and fitting. Talagang ibinakda or prophesied already, foretold already through the prophets. And then his glorious destination, and we'll be part of that. One day, we'll be tumanay ng Biblia, pati yung Panginoon Kristo. Tayo po ay dadalitin, we'll be about the rapture, and we'll be to the air. And the remaining ones who did not listen, accepted, repented the Lord before the Lord Jesus Christ, maliwan. And we proceed to the tribulation days. 3.5 years, and then another 3.5 years is the great tribulation. This time there were no Holy Spirit presence. So it's a matter of martyrdom. Wait for them to be saved.
Kaya nga, now, day of salvation. Laging sinasabi ng Biblia ng Panginoon. Take the Scripture chapter 6 verse 2. The day of salvation. So let us always share the gospel of the Lord Christ and preach it to our present believers. So His goal is to bring many sons to glory. It's other translation is son and daughter. Kasama ko dyan mga babae nila. Bilang mga lalaki. And then, His redemptive leadership. Hindi nag-leadership aking nasa sila yun. Anyway, pag-pray natin. Pag-pray natin yun. Pahanap tayo mas quality. Anyway, ano na ba sa part 3? So, His redemptive leadership, right? Some translations, this is the older translation, King James, New King James, captain, yung ginamit ng word term doon. It means pioneer or path breaker. Means Jesus lifts us from death to glory. And then verse 11, second point, it includes the power of His sanctification. Yung pinapahimala niya tayo, ang kapangyarihan ng kanyang pagpapawinan. So, first, our Father and identity with Christ. This sub-point, open in verse 2, salvation. Over verse 2, salvation. Okay, first point, and then second point, the power of sanctification. And then our spiritual union and process of sanctification means we are sanctified by union with Him, not personal effort. That's why the essence of Ephesians 2, 8 and 9, so that no one should boast. And then last is our privilege of being called brethren. Brothers and sisters in the translation. Kaya sometimes ating mga group always right, let's pray our brethren like that, no? Because we are brethren in Christ. We are being called brethren through Christ, and our Christ is our elder brother. In the Bible. That in heaven, the concept is being family of blood. Ito yung sa earth, ito sa mundo nito, ito yung mabasahan ng preview ng family of God in heaven. That's why nagkaroon ng ecclesia or church to gather all the cold mornings. Hindi malamig ha, tinawag. Cold. Kung saan upang ipagpatuloy ang kanyang redemptive purpose. To seek and save the lost. So this time, ang sinabi doon sa verse 12, wala yung verse dito. Okay, wala yung verse. Okay. So verse 12, sabi dito, I will declare your name to my brethren. Chapter 2:22 tayo, verse 12. Ang nasa ayun dito. I will declare your name to my brethren. In the midst of the assembly, I will sing praise to you. Sino sasalita dito? Of course, galing po ito sa Psalms. Psalms 22 verse 20. Read King David, but it was foretold through David by God. Sinabi niya sa Diyos, papahayag ko sa aking mga kapatid ang iyong pangalan.
sa gitna ng kapulungan, ikay papupulingan. So, to me, he used David, King David, to say this, was Jesus Christ. At siya po ang nagsasalita dito na kung saan he said, in the midst of the assembly, I will sing praise to you. Alam mo, later on, makita natin na si Jesus sa ating mga panubahan, corporately and personally, no? He is with us. Nasa atin si Panginoon. Alala po natin every December, actually it's not the late, hindi po ang pangalan Emmanuel po yung pangalan. It's a Hebrew word. It means God with us. Mostly, nagagamit ang pangalan ng buhok natin, ng baka, o kahit na may blood na, Emmanuel. And then, verse 13, and again, I will put my trust in Him. And again, here am I, and the children whom God has given me. Ano? Kung si King David ang nagsasalita lamang dito, hindi pwede, no? Because he's in the lining before the Messiah ay makikita dito pa ipupulpul niya ang kanyang redemptive purpose. But Jesus Christ talaga ako ang pinapatikulan niya sa aming kasalita dito. Sinabi rin niya ako'y mananalig sa Diyos at tutupan niya, narito ako at ang mga anak ng alok sa akin ng Diyos. Sasabihin natin, Jesus Christ pala ay believer lang, no? Kasi sabi niya, ako'y mananalig sa Diyos. Pinapakita niya dito ang dapat katayuan ng mananalig o manampalataya sa kanya o sa Diyos. Narito niya. Narito ako. Here am I. At ang mga anak na kaloob sa akin ng Diyos. Kasi kung wala itong mga anak na kaloob sa akin ng Diyos, hindi siya yan. Okay? Kaya may nagsasabi na Jesus Christ was seen only in the Old Testament. No. He is also in the Old Testament. He is everywhere. He is eternal. He is God. Okay? He is omnipresent. Omniscient. Omnipotent. Yan yung mga nature ng Panginoon Diyos. So, sabi tayo dito, let's proceed to the last point or truth principle. It is, sabi our salvation leads us to worship and unity as one family in God's presence. Ang ating kaligtasan po, ang panguna sa atin sa pagsamba at pagkakaisa bilang isang pamilya ng Diyos o bilang pamilya sa presensya ng Diyos. Isang pamilya sa presensya ng Diyos. Ito, diba? Ito yung pinapakita ng Diyos kung bakit tayo dapat magkita-kita, magsama-sama, no? Magtipon-tipon sa pangalan niya. Kasi we are one family in God's presence. Amen? Kaya, natin tatandaan ko that not only Sunday, but every day that God has given us. It's a time to worship Him. Always. You can try to take for hours a day. So, naman meron tayong isang, ilang minuto o ilang oras na siya isang bayin. At, tawagin natin dito po the praise of His fellowship. Ang sabi yan, ang pupuri o papuri ng kanyang pakisama. I will declare your name to my brethren for the good in the midst of the assembly. Kaya yung mga awit na natin kanina ay nagpapayag, nagpapupuri sa Panginoon. Ito ba? At ang pag-awit, pagsamba, ang pag-awit ay labda-labda ng Panginoon. Ang sabi sa Bible, always singing
to the Lord. Kaya pansinin niyo yung Bible. Ano ang pinakamaraming chapter, verses, na book sa Bible? Ha? Psalms, mga awit. Mga awit. At alam niyo po ba, research ako, at minsan may napanood din ako sa FB about praising, a gesture yan, because tinataas natin ang kamay, no? Of course, especially ang ating mga puso, ang ating itinataas sa Panginoon. And then we reflect it through lifting our hands. Saying to God, I am surrendering all to you. In yung why we lift up our hands to the Lord, to our heads. Because, yun nga, alam ba sa physical and medical aspect, may magandang epekto po ito sa ating physical katawan, no? At sabi na, nagbibigay ito sa atin ng magandang kalusugan, especially sa ating mga puso. Literally, no? Yung stress, hormones yan, depression, bumababa siya, no? At nare-relax tayo. Okay? So, andun lang yung aking mga research sa cellphone na ginagamit sa ating FB Live dahil may mga kapatiran tayo na nag-request na manood sila through FB Live na lang. So, nagpaalam sila. Kaya, maganda yun natin nagpapaalam. And then, may nagtanong din na bakit daw wala daw kasi FB Live. So, kaya yan, balik ulit tayo. So, gano'n, no? Mas importante yung ating mga kapatiran. Hindi nais pa rin sumamba kahit wala siya in physically, but in spirit, like Apostle Paul, I will be with you in spirit. Sumasambang sila. Ano? Kasama din natin. Hindi man na yun, after this, mag-worship din sa Pilipinas. So, yan po. Dito makita po natin that Christ, the worship leader. Ano? Kailangan natin prayer before the worship service. No? Na tunay talaga ang worship leader ay ang Panginoon si Kristo who is Holy Spirit. Hindi po kami na nandito. Hindi po yung pastor, hindi po ang song leader o song leaders, backup, hindi po mga tumatay na hindi po kami po ay mga instrumento lamang. Ang tunay na worship leader ay ang ating Panginoon si Kristo. So, hindi na kami balance po. That's why, no, we pray always before the worship service to link us into a meaningful, fruitful worship service. At tayo sa talagang presence of God in the midst of us. So, si Kristo ang tagapanguna sa pagsamba. Kaya sa ito, and Jesus not only leads us in salvation, but in praise. Pagpupuri. Kaya, hindi man tayo kulturang, parang, pag hindi ka nagtaas ng kamay, hindi ka Kristiyano, like that. Hindi ka sumasayaw, hindi ka Kristiyano, hindi tayo ganun, no? Because we are based on the heart. But, your heart is blessed and happy before God. Why not you are lifting your hands to say to the Lord, I'm here. And mine, sabi ng Panginoon Jesus. At sinusuko ko sa iyo, Panginoon, ang lahat ng aking buhay, ng aking kapigatan, ng aking problema, so on so forth. Okay? So, ganun po yung motibo dapat natin. Hindi for the sake of showing to others that we are religious or whatever. So, be sure that comes from the heart. Because God knows who truly worships Him. Actually, before
the worship service before we come to the Lord, alam na niya kung sino tayo. Alam na niya ang ating puso, ang laman ng ating puso. Kaya walang ika, nililin sa kanya. Yes. Kung may problema sa puso, isuko natin sa Panginoon. Siya ang mag-aayos niya. Humbly before God, huwag nang magmatigas. So, kaya Jesus leads us, and did Jesus say, sabi na dito, umawit na Jesus kung sabi doon, sa Psalms? Yes, of course, literally pa. And during that supper, last supper niya, they sang a hymn. Kaya later on, naawit tayo ng hymno. Okay yung ating sound system. TV na lang siguro kung hindi mo okay. Lakasan na full volume. Christ's voice quivering with emotion, singing the sounds which constituted the great Hallel. Yung Hallel. Part ko yan ng Hallelujah. Na? Hallelujah. Praise. A Hebrew word which means praise. Kaya, nalito tayo sa atin, Hallelujah. Hallelujah. Praise. Yung dinagdag ko na Hallelujah, yung yan doon, ay Yahweh. Ibig sabihin doon, kaya praise Yahweh. Para sa mga salita, praise the Lord. Okay? Great Hallel. Great praise. Kaya, sabi niya, I will proclaim your name to my brothers. Kaya tawagan na natin, di ba? Sister, brother. So, huwag mo kapatid mo na. May ibang gumagamit yun. Huwag mo kapatid. Sister, brother na lang. Pagka-katalo, okay lang na. So, melodically, sabi dito, at parang nalako ng ating ano. Jesus rejoices with us in worship. Kaya yun, nakikisama siya sa atin. Nagagalak, puno-puno ng kagalakan sa pagsamba sa kanyang mga. The same thing like that, sana gano'n po tayo. Kahit mayroon tayo dinadala na kabigatan. Ano yan? Ibigay natin sa Panginoon. Kalimutan muna natin mga bagay yan. Sabi din iba. At tumun tayo sa presensya ng Panginoon. And papakita niya sa atin ang kanyang kapilang. Sometimes miraculous stuff. Later on, may mga illustration tayo na talagang through praising the Lord, the enemies defeated. Later on, okay. So, secondly, Christ's presence in the church. And we invited always. Actually, hindi talaga invited. Andiyan siya talaga siya sa ating presensya. We didn't need to invite them. Even the Holy Spirit, no? Kasi He is always, siya parang nauna. Kahit ang oras alas 20. Before pa lang, nandito na siya. No? Kaya, don't say, we invite you, Lord. Tayo ang iniimbitahan actually ng Panginoon na dumako sa Kanya. Hindi tayo ang umiimbita sa Kanya. Kasi, araw niya ito, siya ang dahilan kung bakit tayo narito. Di ba? Sa birthday, sino bang naiimbita? Yung iniimbitahan? O yung may birthday? Yung may birthday, tama? So therefore, the logic is, anong araw ito? Sa Panginoon. So siya ang nag-iimbita sa atin na dumako sa Kanya, dumako sa Kanya. So kaya sa mga prayer natin, nag-be logical also. No? So, kaya Christ's presence in the church, presently in sa kapulungan. So in the midst of the congregation, He is among His people. He is among His people. As Matthew 18:20, where 2 or 3 are gathered in my name, or in His name, He is there in the midst of them. Sabi doon. Kaya pag 2-3 lang, tuloy. Paano-bahan. Confess to God, faith to God, is mahal pa tayo sa 2 kasi. Ibig sabihin lang, plurality na pakita doon. God invited everyone, ang lahat na dumako sa Kanya. So, nakalulungkot naman kung 2 lang, 3. Diba? May challenge din na bibigay sa atin ng Panginoon.
Okay? Dapat ay magpusi tayo na dumalo tayo para sa kalutin ng Panginoon. That's why I pray to God last Sunday. Now we continue the ministry that God entrusted to us through Evangelism Day. At we were well represented. At ng Father, may video pa wala yung video. O Lola. May Lola naman sa bukod kay natin. Meron na rin. Anyway, fathers, mothers, young adult, o young pro, young people, and children. Doon ka magka-challenge. Doon ka mahihiya. Itong mga children na nananabit lang sa Evangelism Day. Tapos, ako na may edad na o adult na Kaya, huwag natin kami-use life. Huwag yung palisin yan. Tayo umalis. Hindi, umalis tayo. Sabi sa kanyang mga disciple, di ba? Kasi pinapansin mga disciple sa kanyang mga bata, na malapit yung Jesus Christ. Kaya, sino kayo sila Actually, sabi doon, hindi na si Jesus Christ Nagalit si Jesus Christ. Kasi, sinamay namin rebuke yun. Bakit pa rin siya? Parang yun. Dahil sa kanila, mga mula o makita, ang rin ng Diyos. Kaya, binless ng Panginoon ng mga bata. Kaya, praise be to God, may mga children tayo. A children's ministry. Okay, so, ayan, illustration. During the time of Paul and Silas, nakulong, chapter 16 ng Book of Acts. Sila ay, ibig sila, malungkot, magdamdam, nag-reverse sa Panginoon. Nag-praise pa sila, nag-puri pa sila sa Panginoon through singing and praying. To God. And then there were prisoners there, listening to them. And most especially, the Philippian jailer. Ang Philippian jailer, nakita ng mga bagay, tawag ng earthquake, abukas yung pintuan ng pulungan, at delikado siya pagka nakawala ang mga preso during that time. Bitay ang parusa yun. But, imbis tatakbo na lang sila, pero sabi nila po, andito kami. That's the time na si Paul, Silas, preach or share the document to the Israel. And not only the Philippian jailer was saved, but also his household, his family. Kita nyo? Kaya natuwa po na may mananib lang na isang membro sa pamilya. I-follow na po yan. Basta itong isang membro ng pamilya ay magiging devoted, dedicated to his faith or to her faith. By praying, singing, praising, and willing. And then the other one, the Old Testament, yung kwento ni Jehoshaphat, na kung saan, pag binasa po ito, Kalawang Kronika, chapter 20, verses 1 to 30, na kung saan lulusugin sila ng tatlong kaharian. Yung Ammonites, tatlong kaharian yun, Meunites, so Meunites night, nagahanda na, lulusugin sila. Kaya kung ginawa ni King Jehoshaphat, imbis na matakot, parang may konting takot siya, lumapit sa Panginoon. Nanalangin, nag-fast, nag-ayun, at siya dinigman ng Panginoon through Prophet Yahshua. Prophet Yahshua, sinabi, mananay kayo dahil sa Panginoon. Yan. Ganito ang sabi nila, your battle is not yours, but God's. Sabihin, ang inyong digmaan ay hindi sa inyo, sa Diyos. Diba, handa? Ang digmaan naman natin ngayon, lagi tandaan, hindi sa atin yan, sa Diyos. Ibig sabihin, ipagkatiwala natin sa Diyos.
Ang ginawa ng Panginoon o ng Diyos kay Joseph, sa madaling salita, sa Malaysia natin, basahin po ito sa mga na pinagdaraanan ngayon, basta huwag ng gatong bayan, daanan lang, ginawa ng Panginoon, magtataka talaga mananait kayo, matatalo sila, pero hindi kayo lalaban. Ano ba ganun? Sa battle, mananalo pero hindi lalaban. Meron po dito, basahin nyo. Hindi sila nalalaban, hindi sila lumaban. Ang ginamit ng Diyos at ginawa ni Josaphat, tinawag niya ng kanyang mga awit, manunugtog, at sila'y nag-worship service. Sila'y lumawit, tumugtog. Ano ang ginamit nila? Hallelujah, hallelujah. At nangyari, yung tatlong ano na yun, lahi o kahirayan na yun, naglaban-laban, sila nagkalo-kalo o nagpatayan. Kaya ako sila yun, hindi kayo lalaban, pero matatalo sila. Yun, ang milagro na ginawa ng Panginoon. Ilan lang po yan? Isa lang po yan sa maraming milagro patungkol sa paglaban. Sa pamawalan ng Panginoon. Using, praising the Lord. Kaya, kapatid, praising the Lord is so beneficial, essential. Always praise the Lord. Be grateful always. Most especially, nandang natin, sabi nga sa Hebrews 10, 24, 25, do not neglect the habit. The habit. The word habit. Kasi kaming habit, ano tuloy lang? Lagi na talaga yun. Pinagawian na yun. Kung hindi mo ginawa, parang may something kulang. Naranasan mo ba yun? Sa iba, siguro na hindi pa lubos na unawaan na kilala ang Panginoon. Habits na po. Essential. Importante. But to those doon na hindi nag-neglect ng meeting together, for them, for us, it is a habit. Okay? Do not neglect the habit of meeting together as some are doing. That instead, let us encourage one another. Kaya, tayo, huwag na tayong, ako, kung gano'n ako siguro, magsama ka. Kaya lagi tayo may assignment no? Ano yun? Ano yung assignment natin? Ano yung assignment natin lagi? Visitor. Here in the church. But most especially, our assignment natin is to share the gospel of the Lord Jesus Christ. That's our mandate, actually, not only assignment, but mandate as well. So, kaya theologically, sabi dyan, and the presence of Christ empowers the gathering of the saints. Paano? Empowers the gathering of the saints because worship unites them and strengthens their faith. Iisa tayo. We are one. Pero no one will divide us. Ang Diyos ang kalaban nila. Hindi na ito possible to be and strengthens their faith. Kano? Hindi lamang Biblia ang nagpapatatag sa ating pananampalataya, hindi pati ang ating pagsasama-sama. Kaya sabi sa awit 133, napakaligaya, kaayaya. Sa ating pagbasik, ang isang laging sama-sama ng mga kapatid. Kaya kung tayo po ay lumaranas na kawalan ng kapitiwala sa Panginoon, baka isa ito sa dahilan kung bakit tayo nagkakaroon ng ganun pangyayari. Okay? Recently lang, isa tayong kapatid. Ang problema, kaya wala na dito. Pero, let's pray for them. Makita nila yung esensya ng pagsasama-sama. Like Christ, the praise of His fellowship is so important because it gives us empowerment. And we are saints. Tandaan natin. Hindi na kailangan natin i-canonize with the Vatican. Biblically speaking, we are saints. Basahin mo ko sa mga address ng Apostle Paul.
No? To all the saints. No? To all the saints. That's why, naniniwala siya sa ganun, na kailangan maging parang bayan ka muna, religious ka muna, para maging bayan amin sa santo ba. No? Hindi po. Kasi hindi sila nagpapasa ng Biblia. Nagbabasa man, hindi sila makakunawa talaga, kahit hindi sila nakakilala sa Panginoon. Sir, tumapalataya sa Panginoon. Yan ang pinaka-bottom line. They are religious, but not saved. No? Because religion cannot be saved. Cannot be used as a way to be saved. Okay? So, only the Lord is Christ. His word. Okay, next. Sabi ito, Christ, profession of trust. Presentially evident. Pagpapahayag ng tiwala ni Kristo. Pagpapahayag, ibig Christ, pinapakita niya ang dapat tamang pagtitiwala sa Diyos. At sabi niya, He declares trust in the Father even in suffering. Hindi lang sa masaya ang buhay, sa gana, na kaya pag wala na, yan, wala na rin. Kasi iba ang kanyang pananaw, iba ang kanyang pananaw. Pag may natatanggap sa Panginoon, na nakapakinabangan sa Panginoon, masaya ang kalooban, may mga biyaya, lalapit sa Panginoon. Kaya pagdating sa suffering, nakakala Panginoon. No? So yan ang mahirap na maling pananaw na lumalapit sa Diyos. Ang akala nila, no, DSWD, ang Diyos lagi. No? Dito sa lupa, ano DSWD? Department of Social Welfare Development. Pero sa langit siya eh. Ano ba't sa langit ni DSWD? Kailan yung social ng spiritual? Okay? Spiritual ng Panginoon. So, kasi ito ang bibigay sa atin ng katagalan. Ito ang bibigay sa atin na tuwing daranas tayo ng suffering. Ang pagkos ng suffering. Mawala na pangangailangan, financial, material, ano pa. At wala ang mahal na buhay. Marami pa. Hindi na makita na dapat silang patatahin ng kanilang spiritual na buhay. Upang sa ganun, ang Diyos, Espiritu, at katotohanan sa atin, ang siyang kikilos na ating kalangin. Mga po, amen po? Amen. Sabi, itatak natin. Sa ating mga tutuhin sa Tuhan na yan. Lagi niya, pero kaalala, noon pa man, sabi niya, hindi ko kayo iiwan, hindi ko papayan. Kaya magbasa tayo ng Biblia lagi at mag-aaral din naman. Kaya sabi dito, sa verse 17 ng chapter 8 ng Isaiah, I will wait for the Lord who is hiding His face from the house of Jacob. The Israelites ang tinutukoy dito kasi disobedient and stubborn po itong mga Israelites nito. Pero sabi ng Panginoon, Prophet Isaiah, Prophet Isaiah, I will put my trust in Him. I will put my trust in Him. That's the essence of faith. Faith is trusting. Faith is trusting. Hindi faith na naniniwala yun. Believing. Believing without trusting is not believing at all. Okay? Because inana-illustrate yan. Pag sa akin aeroplano, pray ka ng pray. So, malak first time mo, natakot ka pa. No? Talaga, hanggang sa ilipat na ito, pag bumaba, pray ka ng pray. Alam sa, lumabak ka, thank you Lord. Then, bumara na ka. Tapos, yan, nakalimutan na magpasalamat. Magpatuloy, magpasalamat, no? Magpuri sa Panginoon. Kasi, natugulit pa namin.
Ito na nangyayari sa mga lack of faith or perhaps unbeliever. Yun po yung mga pagkakagilan na yun. So dapat ang true faith is trusting throughout our lives. Whatever happens. Ano po? So sabi dyan, papasin ko ba? Okay? Like Stephen, prayed while being stoned. Ano? Mamamatay na siya, nag-pray pa. Ano ba? No? So Lord Jesus received my spirit from you. And that's it. Christ trusted the Father absolutely. Like Jesus Christ as well. At the cross, He said, into your hands, I commit my spirit. Kaya, sa ating buhay na ito, no, sa huling hininga ng ating buhay, naaraw palagi ang ating pagpupuri sa Panginoon. The praise of His fellowship, like kasama natin siya. And that word, no? Too much word na kung wala akong pupunta. Kaya yung essence of assurance ng ating kaligtasan ko. Sigurado. No? Hindi po nakabase sa feelings natin. Pag masaya, no? Blessed ka, gano'n. Praise the Lord. Salamat, nakilala ko ang Panginoon. No? Tarang testimony ka. Naputag ka, nakaranas mo business testimony. Ibang money na. No? Testimony niya. Naging testimony na. No? Ang tawas testimony nyo. May kamaraan ba? May ka-sound like ba? Testimony nyo na. No? So, theologically, Christ chose us how to trust amid tribulation. Kaya nga pagdating ng tribulation, sabi ko nga, ligas ba talaga pagdating ng great tribulation? Yung that time na church age, hindi tumagal, hindi natiwala sa Panginoon. Diba? Pero meron pa rin pumaligtas. Kasi yun ang sabi ng dito. May papasok sa 1,000 years reigning of Christ. So, ayan, hindi na po tayo. Kapatid, ayan, tayo natapos din. Statistics and studies, halika, persecution, para maalala lang natin, no? Patuloy, na kahit sa panahon natin ngayon, parang may book of Acts, no? Especially mga hostile countries, like Iran, hindi sila nag-run, yung matinong talaga sa Iran, they do not run. Alam mo yan, mga house churches, patago. But sila po ang fastest growing Christian in the world. Dahil sa persecution. Kaya pasahin book up. Open doors, through open doors. Sali ng open doors. Philippines context, over 84% profess Christianity, but biblical literacy, hindi ko kaalaman, no? Sa patungkol sa Biblia o pagbabasa man lang, and kabanalan remain a challenge. Hindi, mahirap pa rin, no? Gawin sa mga nagpapakas na sila ay Christians. Kaya kung gusto po ang kahit man lang pagbabasa ng Biblia. Kaya ba natin mag-survey dito? To GC? Di ba yun yung survey sa GC? Ang tubuhin ko yan, tubuhan ko, no? Sino dito ang most often? Every day, babasa. Most often, madalas. Sunod, madalang. Sunod, hindi na agad. Pwede rin, Pwede, no? Pwede. Tapos, hindi
Sasagot sa survey, alam na this. Alam na this. Kaya tingnan nyo ito, Barna study, only 70% of young Christians read the Bible daily. Hindi lang po ito yung physical. Young, ha? Yung bagong mga pataya. O hindi lang po yung, hindi po yung physical na bata. Young Christian. Kaya talagang mag-discipleship po tayo. Without discipleship, hindi lalago po. At yan po ang mandate sa atin ng Panginoon as a church. Go and make disciples of all nations. Ano yung discipleship? Tuloy niyo pa. Of all nations, baptizing them, and then teach them. Teaching talaga. Kaya ano yun po, yung ating denomination na pinagiging namin, affiliation, nakita nila ang pagbubulat. Hindi na offshoot o hindi na reach yung 2025 churches. Kapos na kapos. Because check natin focus but not more on discipleship. Kasi once the disciple mo, ang bagong mananampalataya, ang mga mananampalataya, it follows nila eh. Kasi maniliwanagan sila, maunawaan sila. No? Ang mandato at mga aral, paturuan, pangako ng Diyos sa kanila, sa atin. Kaya, lagi po tayong magpaturo. Huwag tayong magturuan kung sino may mali. May magpaturo para sa ganun tayo din one day ay magpaturo. Diba? Diba yung lesson natin last Thursday? No? Kaya sabi ng Hebrews, dapat tuturo ko din. Chapter 5, verse 12, no? Ngayon, tinuturo ko pa. Milk pa rin ang dapat kainin mo o inumin mo. Dapat matigas na pagkain eh. Ang tagal mo ng Kristiyano eh. No? Kasi hindi nagpapadisciple. Hindi nagpapamentor. Kaya pray to God. Dito sa church ito, teaching is essential. Discipleship is the number one mandate na binigay sa ng Panginoon. Hindi pwedeng hindi dadaan sa discipleship. Kaya di ba, mga bagong members, mag-baptize, meron tayong membership class. Discipleship din po yun. Para maunawaan nila, ano ba maging member ng simbahan? Ng Panginoon. Ito natin, ng Panginoon. Hindi ko last time, pagpatuloy natin, kung may mga bagong mga but every department or every level, youth, sa youth, yung dalawa, yung people, sino tuturo? Si Sis Willie at Sis Malo. Sa YA, o Young Pro, ang mag-asawang Adan. Si Eva at si Victoria at si Jerian. Diba? Sa women, si Sis Ali. Sa KTV, si Victoria. Ano na, back si Victoria. Training din yan, one day, maging pastor ko niyan dito. Alam nyo ano, Bible school yan, Kaya sabi ko sa mga accountability group ko ng pastor, Pastor Son, dalawang ton yun Ton D, saka si Ton N. Ano lang yun, saka si Pastor Adrian. Sila wala pang susunod o successor. Ako, Lord willing, meron na. No? Pag-pray natin yan. Sabi na, meron kaming biblical future pastor. No? Biblical kami. I-adan eh. Kaya ang biblical pandesal, bakit biblical pandesal? Genesis eh. So, pag-pray natin. So, yan. Kaya nga, ito, conclusion. Christ is not only the suffering Savior, but also the sanctifying brother and the praising leader of our worship. Kaya lang natin ito, kung worship service tayo,
si Lord, Jesus Christ, ang tagapangulo natin. Kaya, lagi natin iayos ang ating mga puso. These sufferings were for our glory, which humanity makes our holiness possible. Kaya, sabihin, ako lang yun. Kasi lang namin na expression ng mga kahit mga kami ko dyan, eh tao lang nakasalo ko. Maling talaga ko yun. Maling sisigot ko yun. Kasi parang naging way na lang yan. Kasi nga makasalo sa tao lang yun. Kasi po. Sabi ito, yung pagiging humanity in Christ makes our holiness possible. Because Jesus Christ didn't commit sin in His humanity. Sabi ni Peter, madali namang sunod sa Panginoon. So, kaya nga, the sanctification process was prevailed in our hearts, in our lives. Pinapag-ibalan tayo dapat ng Panginoon. We accept that. No? Napapa-undergo tayo dyan. By His grace, by the grace of God through faith. So, His grace brings us into deeper fellowship with God. Yan po ang papalala din sa atin. At patuloy tayo. Puno-puno ng pagpupuri sa Panginoon. Pasasalamat. Hindi Tagalog version ko tayo yan. Si Kristo hindi lamang ang pagdurusa ng tagapagligtas, nagdurusa, kundi ang nagpapabalay na kapatid at ang nagpupuri na figuro ng ating pagsamba. Ang kanyang mga pagdurusa ay para sa ating kaluluwalhati. Ginagawang posible ng kanyang pagiging tao ang ating kabanalan. Ang kanyang papuri ay nagdadala sa atin sa mas malalim na pakikisama. At gusto natin dumali sa Panginoon, hanapin natin ang alok ng Panginoon sa Kristo na siya'y nagpapalalim sa pakikisama sa atin. Gusto niya dumali ang pakikilala natin sa Kanya. Hanggang kilala na tayo. Kaya, yan po ang katotohanan. Kaya amidst the persecution and the temptation of the last days, we are told to live in holiness, trust, and praise. With Christ, our brother, the elder brother, Savior, and leader. Sa gitna ng pagmusik ng tukso sa mga huling araw, tayo ay tinatawag na mabuhay sa kabanalan. Kaya nakakanotis ko ang mga pananampalataya, true Christians. Kapag nagkakasala po, talagang nalulungkot lubha. Nabibigit ng lupa sa kanyang nagawa. Kaya, nabibigit. Hindi para bunga ulit, hindi para kunti-unting magbago o mabago at tungo sa layo mo ng pangkalooban. Ito po ang tunay ng mga kapatid. Ang kasalanan ay walang buwang at nadudugin ito ng pag-alaala ng kasalanan ang Panginoon. Ito ay kamatayan. Yan gift o katumbas kamatayan spiritual. And then, ang final challenge po natin in these last days, when you walk in holiness, stand in fellowship, and sing in trust, knowing your Savior walks with you. So, ang huling araw na ito, lalakad ka ba sa kabananan? Tatayo sa pakisama. Kasalamat tayo, bila tayo ng Panginoon sa isang grupo ng mga mag-aalis sa church. At di tayo hinayaan na yan. Kundi, wala tayo dito, alam makakita na tayo ng saan kaya ako tutukan. After this life, wala tayo kasiguran. At aawi ka may pakitiwala na alam ang iyong tagapagligtas ay kasama mo. Hindi lang tuwing December namin naalala na kasama natin ng Diyos. Tandaan natin, every day, every moment of our life, kasama po natin ang Panginoon. Kasama ka ba ng Panginoon? Isa yun. Kaya unahin po may kasama palagi ng Panginoon, hindi pa tiyak sa iyo na ikaw ay kasama ng Panginoon, isasama niya sa langit after this life. Tiyakin po niyo. Tiyakin po niyo. Ang gitna ng pagsisisi ng iyong mga kasalanan.
at kilala nito ang makasalanan at hindi mo kayang bayaran. Kung basan man lamang ginawa ng sakripisyo ng ating Panginoon Kristo. Pag sa ngayon, mapatawad ka at manampalataya ka sa Panginoon. Ikaw ay maliligtas. Sabi din sa Acts 16:31, you and your household will be saved. Kaya kung ikaw lamang ang maliligtas sa kanila mo, claim that promise. Ito ang gagamitin ng Panginoon na sila ay maligtas na. You and your household will be saved. Amen? Let us pray. Heavenly Father, we thank you, Lord. Salamat po sa paalala nito, sa mga bagay nito. At tunay ang kayo, ang aming worship leader, kayo ay patuloy na sumasama sa amin, kasama namin, Panginoon. At nilais po kami na lumalim sa pagkakilala sa inyo. At gusto mo kami lumakad sa kabanalan, katuwiran, at upang patuloy kami makadako sa inyong presensya at maglingkod hanggang sa huling hinga ng aming buhay. Ay dalahin mo, Diyos, patuloy pagpalain bawat isa. In Jesus' name we pray. Amen. Next verse tayo. Ay tayo pong lahat. Pagpurihan natin ang Diyos, meron? Amen. Pwede pa kayo masagal ng dito? May? Dito na sa TV. Ano mo na? Mawala ka. Okay. Ayan. Wala. Ayan. Ano na?
makinig sa salita ng Panginoon. Ngayon ay dadako tayo sa pagsamba sa pagkakaloon. Sinasabi sa Kawikaan 3:9 and 10, si Yahweh ay hungguban mo, bahagi ng kayamanan, pinakamainang na ani mo sa kanya ay bibigay, na gayon, kamalig mo ay laging nakaapaw, isiglan ng inumin ay hindi na matutuyuan. Gawin po natin yun. Nadamo tayo sa ating announcement. Ang ating attendance last week sa worship service ang adult ay 26 and children ay 11. Ang Sunday school, ang adult ay youth ay 22, ang children ay 9. Yung prayer meeting last Thursday, August 14, ang adult ay 17 and children ay 6. Attendance ng children's ministry kahapon sa portion ay 10. Sinasabi nga doon na ang mga kabataan train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Ang attendance kahapon ng Mother's Ministry, kami ay 7, ang Music Ministry ay 40, ang KTV, ang mga kalalakihan ay 6, ang YCT, 7, YA ay 6. Para sa darating na prayer meeting sa August 21 sa Thursday, sa ganap na alas 8 ng gabi, ang presider ay si Brother Roland at ang devotional ay si Brother Adan dito sa ating church. Worship presider August 24 sa next Sunday ay si Sister Winnie. Ang ushers and morning greeters ay si Eunice and si Yana. Birthday greetings itong August 18 si Sister Beth Ambrosia. Katambay na ako na. Happy birthday, happy birthday.
natin sa panalangin ang mga dumadaan sa mga problema, no? Yan, si Ate Beto, pray natin kasi birthday niya, tsaka si Angge, ito ang natin sa panalangin. August, ang ating Circle Heart Giving na nakarang linggo, August 10, ay 6,040 pesos. Kasi ang panawagan, pag-imbita sa kapatinapay ng buhay, mga kaibigan, sa mga kalalakihan na magpatuloy at dumalo sa every Saturday, 5:30 p.m. dito sa church. Ganun din yung ministry of this week, medyo nakakalimot na, pero patuloy din ang panawagan na patuloy tayo mag-donate ng mga biscuit para sa children's ministry. After service, meron tayong Sunday school and discipleship dito sa bata. Meron tayong Sunday school. Okay. Patuloy din, invite someone to church. Yan, meron sa mga kabataan, mga children. Invite mo sa uwi. Right now, Bigyan natin yan. Bigyan natin ng bote. Mga bata. Sige. Any prayer concern po? This week? Gusto po bang mag-pray? Ha? Wala po? Buti naman pray niya yata. Of course, pag-pray natin yung mga birthday, tapos may sakit. May sakit, si Lorraine. Si Lorraine, may sakit na daw ito eh. Huwag yan, lalagat pa rin. Ha? Yung tanginom ng tubig, kaya huwag na magpupuyat. Ano ba? At mga mahihina, mga patay. Okay? At mga minsan pala, isbigyan sa pangalan ng feel. So, let's all stand. Pag-prayin po kayo ha. Wag na po ako. Sige, let's pray. Salamat ng maraming Panginoon sa iyong pagkutihan, sa kakilahan ng kapatan, sa tulong na aming naranasan, sa kayo ang aming sandigan, Lord, buhay namin ng Pilipinas, nakakatiwala sa Pilipinas. At sa inyong iglesia, City, salamat sa marami dahil pinatapos mo kami kayo at mga katapunan, prinsipyo, aral na aming mapag-dandalinan at nawa, panghahawakan natin kapag kami kayo. At tuloy namin sila ay matibay sa sandigan at ang aming ilaw sa aming mga daraan at maraming pang na Lord, patuloy namin pinataas ang buong mundo, ang pinapaan lalo po sa pagkakaroon ng gera, ng mga sigalot, ng mga soberanya, land, and seas, dispute, magkaroon na ng pag-uusap, sila sa kayapaan. Ang sa ganoon, yung buong mundo ay payapa. Ikat kami ng mamuhay, hindi po mamarapatin. Ang aming bansa, patuloy namin pong itinataas, ang President BBM, salamat sa nakikita namin, talagang siya'y pupunta kung saan ang lugar para i-check yung mga proyekto ng gobyerno ng flood control at budget. At yung kalulungkot man, o Diyos, dahil natatatuan, makikita ang mga waksyon, mga pagdarayan, mali pagkagawa, kakagawa ko naman ang proyekto nito. At nawa, dalangin ko namin kay isang kami sa presidente ng mapaglahan, no? Ang mga contractor, ang mga kongresista na involved dito, ang mga nasa gobyerno,
no? Na talagang walang sisituhin. Kasi yung manig talaga ang batas. Ito na ang simula na may mapapagod may makukulong na mga kurap na nasa gobyerno at mga nasa privado ng mga tao o kumpanya. Kaya dahil po Diyos, salamat po sa mga katugunan. Actually, ito ay mga answer prayer namin Lord dahil pati ba pagdalangin na iyong pa-aksyon, mga katiwalian, ay iyong iwaksik. Kaya dahil po Panginoon, patuloy naman itong mangyari na mawaksik, makilala, mahayag, iyong mga maling gawin sa aming sa ahensya ng mga ahensya ng aming gobyerno, Panginoon. Ang pangsalanon, ito na ang daan para aming bansa ay umamunan sa kanilang dulot ng korupsyon at mga maling gawain sa aming gobyerno. Lord, salamat. Dahil namin patuloy ng pangunan sa mga leaders ng aming gobyerno mula sa mataas hanggang sa pinakamababa. At mag-ikot ang dapat, walang anong kahit korupsyon o personal gain. Kung meron man, maksimo at nang sila'y maparusahan at makita na dapat sa likod namin. And Lord, ang iyong church ay iyong receive. Patuloy mo kami pakunahan, O Diyos, at yung mga different ministries and ministers, mga kadatulang ba, magkaroon ng puso, pagiging likod, o servant. Ipang sa ganoon, sama-sama kami na matataspuan mo tapat ng nagdilingkod sa inyo. Kaya dalahin mo, Panginoon, palawigin mo, Diyos, ang iyong nagawain, sa bawat puso namin, na kami ito yung ibahagi. Salamat po, next Sunday, we're well-represented of Lord. Salamat po, natulingan kayo, ang ito big bawat sa namin. Ikaw sa Lord, ay matuwa kami tungo sa iyong hangarin at pangitanin na si Kristo ay tinayag namin sa lahat ng tao sa lahat ng namin. Salamat po ng mga ipagpalaan ko rin po ang bawat pamilya represented today, O Lord, yung nandito at yung nasa IT Life, na matuwid ang kagalinganan at dalayan mo Panginoon, patuloy na si Mami ng iyong biyaya, pagpapala Panginoon at pakikisa ng Banang Espiritu Panginoon. At pangangailangan namin sa araw-araw, financially, materially, ipunan ang katatwin Panginoon. At patuloy namin nilataas yung mga namihina sa panapagkaya na nawawalan ng tiwala sa inyo, Diyos, na manibalik sa inyo, ang panghawakan ng isila ay mapangako. At patuloy namin sila pinataas. At yung mga mahirap sa kaya aming akayin, ipang sila ay lumakas, lumago, at maging malatag sa panapagkaya. At patuloy kami magkapakalatag, Panginoon, sa biyaya mo at sa gitan ng iyong salita. At sa bawat isa rin, na dulot ni Kristo, kami magkibigan at paalalasan tungo sa isang layunin ang luwalhati ka, Panginoon. Kami patuloy din ginataas ang may mga trabaho, negosyo, talento, na inilalako, ginawa at iyo po namang pataktiin, Panginoon. Pagsalunan, patuwanan ng aming mga pangkinangan, financial, material, at magiging kabahagi patuloy sa iyong gawain. Hindi na pagawit namin ng mga taos-puso kaloob o heart-feeling, Panginoon. Hindi namin magpalain, hindi namin magpalain ka Panginoon, magpalain yung kakilang misyon, yung kakilang evidence. At we believe, we follow the true blessings come from you. Salamat Panginoon, dalayan mo Diyos, na ilayo mo kami Panginoon, sana mo mabibigan ng karamdaman, kapahamakan, at gawa ng kaawan. At inatas po din namin, O Diyos, ang mga ordinary na karamdaman, si Sister Ray, si Vivian, si Ete, na may konti pang nararamdaman sa physical ng kawan Panginoon. At sino bawal po, magiging mga nag-maintenance, sustenance, at mga pansugan, Panginoon. Sa
Ako po noon, ay, mo pa, hindi po naman kami patuloy, hindi ng pagkalinan. Alakasan, hindi ng pagsulat sa araw ng buhay. At kung pinataas mo po, Panginoon, ang bawat sinito, at ano po ang kanilang mga hearts and cry, ang pinapanalangin. Uy, ayit kayo pulawan, puno, tuloy nyo, kapatid, Panginoon, ayon sa iyo, ang pinakdang panahon. Maraming salamat at sa isang nangyayari, tuloy mo naman tayo tulog isipan. Ang ibahagi natin sa iba. Yun po ang lahat ng papuri sa pangalan ni Jesus, tanggapin po natin ang benesyon ng Panginoon, ang pag-ibig ng Diyos naman, ang pagliligtas ng Jesucristo, ating Panginoon, at ang pagkikisan ng Banal na Espiritu ay patuloy na sumaginawa ngayon at magpakailanman. Amen at Amen. Let us show our love for Jesus. Thank you.